Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Trend. Title, Browner, yung Chief of Staff, nagbabala na makikinabang lang ang China kapag napatalsik sa pwesto si PBBM. Nagbabala si AFP Chief of Staff Romeo Browner na China ang makikinabang kung mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Browner, magiging malaki ang epekto sa bansa kung magkakaroon ng palitan ng pamumuno na hindi alinsunod sa konstitusyon. Kasama na dito ang pagbibitiw ng suporta ng kasandaluhan para mapatalsikin si Marcos. Sabi ng Chief of Staff, number 1, the economy of our country. If we allow extra constitutional means of changing the government, ang kawawa po yung ating ekonomiya. Babagsak yung ating ekonomiya. Right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakikita na natin bumabagsak na. Correct. Nandyan ang Pangulo. Diba bagsak na bagsak ngayon ang ating ekonomiya? How can we be sure? Ito, ayoko ng extra constitutional means. Gusto ko na kung anong nakalagay sa konstitusyon, yun lang. Either kung voluntaryo siyang mag-resign, okay, ganun. Kung ayaw niyang mag-resign, tuloy niya hanggang 2028. Nakahanda kong magtiis hanggang 2028. Ang tanong, nandyan siya, nakaupo, bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. How can we be sure na hanggang 2028, makaka-recover tayo sa pagkalugmok ng ating ekonomiya? Yung, Corruption Perception Index. It's a yearly report ng Transparency International Incorporated. Kawawang bansa. Dati na tayong yung ranking natin corrupt, lalo pa tayong naging corrupt sa 2025. Noong 2024, pang 114 tayo sa pinaka-corrupt na country. Ibig sabihin, out of 182 countries, kung mas mababa yung ranking mo, mas corrupt ka. So, noong 2024, number 114 tayo. 2024. 2025, bumagsak tayo ng 6 rank o 6 pababa. 120th na tayo. So, ulitin ko, 182 countries. Ang number 182, yun ang pinaka-corrupt. Nasa 120 na tayo. So, top 60. Paano pa tayo makakahikayat ng mamumuhunan sa ating bansa nang dahil sa korupsyon, nang dahil sa pamumuno ng administrasyong ito? Yun ang tanong. Balik tayo dito sa issue. Kaya sabi ni Browner, kasi kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari na shortcut, ang makikinabang lang dito sa China, si China. So kawawa naman yung Pilipinas. Talagang napakatindi yung anti-China mindset ng administrasyong ito. Hindi ako pro-China. Pro-Pilipino ako. Galit ako sa China yung ginagawa na nilang pambubuli sa West Philippine Sea. Kaya lang, depende sa diskarte yan eh. Nung panahon ni Tatay Digong, wala namang nawala kahit ni isang square inch of our territory or rights whatsoever. Kailangan diskarte niya, diplomasya. And in return, anong nangyari? Nakakuha tayo ng maraming tourist. 2019, bago nag-pandemic, naitala ang pinakamataas na bilang ng
foreign tourist arrival sa Pilipinas dahil sa Chinese tourist. Aabot ata ng 2 milyong Chinese tourist ang pumasok dahil sa pakikipagkaibigan ni Tatay Digong. O ngayon, bagsak na bagsak ang ating turismo. O, ang ginawa ng DFA maganda. Nag-offer sila ng visa-free entry ng for Chinese nationals. Maganda na sana eh. Anong ginawa ni Tariela? Ginawa niyang katatawanan ang presidente ng China. Anong ginawa ni Tulfo? Nag-challenge siya, layas kayo dito. Anong ginawa ni Soto? Persona non grata. Gusto nga. Oh, anong riskback ng China? Sa nabasa ko lang na po yung China, meron ng travel advisory. Mainland China, Macau, Hong Kong, travel advisory na dinidiscourage sa mga Chinese nationals na pumunta dito sa bansa. O ano ngayon? So, tingnan natin ang reaksyon ng netizens dito sa mindset ng gobyernong ito. Makikinabang daw si China kung mapatalsik ang Pangulo. Okay, people who reacted. 10,000 people ang nag-react. 8,400 tumatawa, hindi naniniwala kay Browner. 196 galit. 1,600 lang ang naniniwala. So around, estimate ko lang, mga 85% hindi naniniwala kay Browner, 15% lang naniniwala. Basa tayo sa mga comments. Sam Cobrado, depend to the max, Mr. Brownie. Larry Padunan, how much? Protector din. Teresa San Jose, sa 2028 ba sir, retired ka na? Ano ba? JC Guanson, soldier of the people or soldier of the politician? Kinakabahan ka na sir? So ito, mga comments. Sir Ronaldo, Poros negative. Together with that, Tariela and Tory guy, these are the types that matches the profile of that Warden character the movie The Last Castle. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa balay sa amang natabangan og yero. So mauna ni ang itsura sa iyang atop sa iyang balay nga yero. So mga buslot na gyud. Gipang sumpay lang ang yero nga mga daot na. So mag-ulanan na gyud sila ani kung mag-ulan. Mauna ni ang ilang pagpuyo. So inani lang gid in town. So dako na gid kayo og mga buslot. So makaatop na gid sila karon. So mo na ni ang ilang gipatukod ay ilang atopan sa yero nga gihatag karon. So ang anak lang ni Uncle ang nagasaka sa pag-atop kay si Uncle usa siya ka disable. Di siya kakaya sa pagsaka. O karon humanagid sa pag-atop ang balay ni Uncle. Sige, salamat kaayo sa nag-sponsor nining maong sin nga nakaatop mi kay pero mi nangulan diri sa ako nga buhala. Kapyuta na ganin ni sayuti.
Gusamat sa Ginoo nga ang atong labaw nga makagagahom nagiya sa maong tao nga unta hatagan pa siya og dugang katuigan sa iyang kinabuhi aron dagan ang iyang matabangan nga makapasalamat sa iya. So ikaw Col, so di na ka kayo katrabaho Col. Di na kayo ko kayo usab ko ka disable. Disable, so di na ka kayo makakuan. Gusada ko kayo ko pasalamat sa So pila na day katuig ang imong balay Col nga kanang inana lang itsura nga magantos mo sa ulan. mga kapina sa hapit na mag-20. Hapit na mag-20. Oo. So salamat kayo Col. Oo.